Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ito ba talaga ay isang bansang Asyano? Mas maunlad pa ito kaysa sa mga tinatawag nilang sibilisasyon ng mga puti. Ito ang unang sambit ni Dato Joseph Ole, ang 85 taong gulang na puno ng maharlikang tribo ng Maasai mula sa Kenya, habang nakatayo siya sa pasilyo ng Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Sa buong buhay nila, nabuhay ang mga pinuno ng iba't ibang tribo ng Aprika sa mga nayon na walang kuryente o dumadaloy na tubig. Sa kanilang pagbalik mula sa United Nations Conference sa New York, sila ay nasangkot sa isang insidente ng hijacking at napilitang magsagawa ng emergency landing sa Pilipinas. Alam ba ninyo, sa loob lamang ng 10 minuto, pagtapak nila sa lupa ng Pilipinas, ang mga Aprikanong pinuno na hindi pa nakakita ng aspalto o sementadong kalsada ay tuluyan ng nawalan ng imik. Mula sa pagkabigla sa paliparan, sa hindi kapani-paniwalang sistema na kanilang nasaksihan sa syudad, hanggang sa kahanga-hangang pagbabagong nangyari pag-uwi nila sa kanilang mga nayon. Naglakbay ako sa buong mundo sa loob ng 40 taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganap na sibilisasyon. Maaari ba tayong maging tulad ng bansang ito? Ang mga salita ni Dato Adeola Quinta, ang 78 taong gulang na puno ng tribong Yoruba ng Nigeria, ay nagpailing sa buong politikal na komunidad ng Aprika. Ano ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit biglang pinupuri ng mga taong ito na buong pusong naniniwala na ang sibilisasyon ng mga puti sa kanluran ang pinakamataas, ang isang bansang Asyano? Makinig kayo ngayon sa aking detalyadong pahayag. Ako, si Reynante Ray Cruz, na nagtrabaho sa UN Africa Department sa loob ng 17 taon at direktang kasama nila sa bawat sandali ng biyaheng ito. Bago tayo magsimula, kung maaari lang na mag-like at mag-subscribe kayo sa channel na ito, malaking tulong ito upang makapagbahagi pa ako ng maraming kwento tungkol sa Pilipinas. Kumusta po? Ako si Reynante Cruz. Sa nakalipas na 15 taon, nagtrabaho ako sa UN Headquarters sa Africa Department at ang trabaho ko ay pag-ugnayin ang mga tradisyonal na pinuno ng Aprika at ang internasyonal na komunidad. Nakabase ako sa New York, ngunit mahigit 200 araw bawat taon ay ginugugol ko sa kontinente ng Aprika. Nakabisita na ako sa mahigit 25 bansa at 300 komunidad ng mga tribo. Ngunit ang karanasan ko noong Nobyembre ng nakaraang taon ang lubos na nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Nang araw na iyon, sinusuportahan ko ang 8 tradisyonal na pinuno ng Aprika na dumalo sa Indigenous Rights Protection Conference sa UN Headquarters sa New York. Mula sa Kenya, nandoon si Dato Joseph Ole ng tribong Maasai at si Elder James Wanjiku ng tribong Kikuyu. Mula sa Nigeria, si Dato Adeola Quinta ng tribong Yoruba at si Mayor Emeka Ori ng tribong Igbo. Mula sa South Africa, si Prinsipe Zulu ng tribong Zulu at si Elder Tamandela ng tribong Xhosa. Sila ang 8 kinatawan ng kani-kanilang tribo. Karamihan sa kanila ay nabuhay sa mga tradisyonal na nayon na walang kuryente o dumadaloy na tubig. Sa nayon ni Dato Joseph, na may humigit kumulang 3,000 residente, ang pinakamalapit na sementadong kalsada ay 4 na oras na lakaran at walang signal ng cellphone doon. Hindi ko malilimutan ang pagkamangha nila nang una nilang makita ang mga skyscraper sa New York. Ang mga puti pala ang nakakagawa ng ganito. Kaganda, sila ay lubos na namangha. Ang komperensya ng UN ay tumagal ng 3 araw. Ang mga pinuno ng tribo ay nagpresenta tungkol sa issue ng karapatan sa lupain ng tribo at pagprotekta sa tradisyonal na kultura. Lalo na ang talumpati ni Dato Joseph Ole, hindi kami naiwan ng sibilisasyon. Nagtatayo kami ng isang naiibang sibilisasyon ay umani ng matinding palakpakan mula sa mga dumalo. Matapos ang komperensya, dumating na ang araw ng pagbalik sa Aprika. Alas 5 ng hapon, Nobyembre 15, umalis kami sa JFK Airport sakay ng Emirates A380. Ang plano ay dumaan sa Dubai, patungo sa Nairobi, Kenya at doon sila hihiwalay at uuwi sa kani-kanilang bayan. Maayos ang paglipad at namangha ang mga pinuno ng tribo sa mga ulap na hindi pa nila nasasaksihan. Ganito pala kalapit ang langit ng Diyos, bulong ni Dato Joseph Ole. Alas 8 ng gabi, habang lumilipad kami sa ibabaw ng karagatang Pasipiko, nagkaroon ng problema.
Biglang nag-anunsyo sa loob ng eroplano na may banta ng pampasabog kaya't magsasagawa kami ng emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. May mga sumigaw sa mga pasahero, ngunit ang mga pinuno ng tribo ay nakakagulat na kalmado. Nakaligtas na kami sa maraming krisis bilang mga mandirigma. Isa lang itong pagsubok, sabi ni Prinsipe Zulu. Ayon sa paliwanag ng piloto, ang pinakamalapit na paliparan na ligtas na mapapababaan ng isang malaking eroplano ay ang Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Wala talagang kaalaman ang mga pinuno ng tribo tungkol sa Pilipinas. Nang marinig nilang isa itong bansang Asyano, nag-aalala sila, para ba itong bansang komunista tulad ng China o bansang mahirap tulad ng India? Ang ilan ay nagpahayag ng pag-aalala. Makakakuha ba kami ng disenteng serbisyo sa isang bansang hindi pinamumunuan ng mga puti? Ako mismo ay kinabahan. Sa biglaang pagbabago ng destinasyon, inaasahan ko na magkakaroon ng iba't ibang problema tulad ng hadlang sa wika at pagkukumpuni ng tirahan. Lalo na, naging mabigat sa akin na aalagaan ko ang mga matatandang pinunong ito na may lubhang magkakaibang kultura. Ngunit habang papalapit kami sa NAIA, isang sitwasyon na lubos na iba sa aking inaasahan ang nagsimulang mangyari. Mula sa komunikasyon sa air traffic control, naramdaman na namin ang pagkakaiba. Mayroong tumpak na gabay at nagkaroon ng anunsyo na agad nilang sisimulan ang isang espesyal na protocol para sa mga pasahero ng eroplano na magsagawa ng emergency landing. Sinabi pa nila na may mga ground staff na nagsasalita ng Ingles na naghihintay na. Ang proseso ng paglapag ay kahanga-hanga. Ang runway ay nasa perpektong kondisyon at ang gabay ng ground control ay tumpak. Ang ruta patungo sa gate ay na-clear na at lahat ay maayos na inihanda na para bang ito ay isang nakatakdang flight. Ang mga pinuno ng tribo ay nakatingin sa labas ng bintana na mangha sa laki at organisasyon ng paliparan. Pagbukas ng pinto ng eroplano at pagpasok namin sa terminal sa pamamagitan ng jet bridge, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga pinuno ng tribo. Maghahating gabi na, ngunit ang loob ng paliparan ay maliwanag na parang araw at lahat ng pasilidad ay gumagana ng perpekto. Agad na nililinis ng mga cleaner ang mga lugar na dinaanan ng mga pasahero at may mga kawani na naghihintay para magbigay ng impormasyon. Ang unang salitang binitawan ni Dato Joseph Ole ay ang sinabi ko sa simula, ito ba talaga ay isang bansang Asyano? Mas maunlad pa kaysa sa mga bansa ng mga puti. Bilang isang tao na tinuruan ng mga misyonero at opisyal ng gobyerno na ang sibilisasyon ng mga puti ang pinakamahusay sa loob ng 45 taon, ito ay lubos na nakakagulat. Habang naglalakad kami patungo sa immigration, ang pagtugon ng mga kawani ng paliparan ay kahanga-hanga. Sa kabila ng isang grupo ng mga Aprikano na biglang dumating, hindi sila nagpakita ng anumang pagkalito. Sa halip, inasikaso nila kami ng maayos na para bang inihanda na nila ang lahat. Ang pinakanakagulat ay ang serbisyo ng translation. May mga kawani na talagang nagsasalita ng Ingles na nagtanong tungkol sa kalagayan ng mga pinuno ng tribo at nagbigay ng pinakamahusay na suporta. Namangha si Dato Adeola at sinabing, kahit sa UN sa New York, mahirap makakuha ng ganito kataas na antas ng suporta sa wika. Lalo na, nakakaantig ang kanilang pag-uugali, mabagal at maingat silang nagpapaliwanag, isinasaalang-alang ang katangian ng matatandang tao. Naunawaan ng mga kawani kung saan nagmula ang mga pinuno ng tribo at kung paano sila dumating sa Pilipinas at nagbigay sila ng naaangkop na malasakit. Nang mapansin ng isang kawani na hirap maglakad ang 85 taong gulang na pinuno, agad silang nagbigay ng wheelchair. Hindi namin hiniling, ngunit inuna na nila itong asikasuhin. Labis na naantig ang iba pang mga pinuno ng tribo sa pag-uugali na ito. Mabilis din ang proseso. Walang komplikadong procedure o matagal na paghihintay, lahat ay naasikaso ng maayos. Ang mga kawani ay tumulong sa pagpuno ng iba't ibang dokumento, kaya't walang abala dahil sa hadlang sa wika. Nag-alok pa sila na tumulong sa pakikipag-ugnayan sa Kenya at Nigeria, ang orihinal naming mga destinasyon. Ang gabay sa tirahan para sa pansamantalang pananatili ay perpekto rin. Nagrekomenda sila ng ilang hotel sa Makati at Bonifacio Global City
at detalyado nilang ipinaliwanag ang mga katangian at access sa bawat isa. Nagtanong sila tungkol sa mga paghihigpit sa pagkain at pagpapahalaga sa kultura ng mga tradisyonal na Aprikano at nagbigay pa ng impormasyon ng mga restaurant na nag-aalok ng mga pagkaing may impluensiyang Aprikano. Nang papalabas kami ng paliparan, ang sinabi ni Dato Joseph Olay sa akin ay nananatili pa rin sa aking puso. Nabuhay ako sa loob ng 85 taon at nakakita ng maraming bansa ng mga puti. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganito kaperpektong organisasyon at malasakit sa tao. Ang mga tao sa bansang ito ay halos pareho ang hitsura namin, ngunit bakit sila napakaunlad? Habang naglalakbay kami patungo sa hotel sa Makati sakay ng van sa Skyway, nakatuon ang mata ng mga pinuno ng tribo sa tanawin sa labas ng bintana. Sa kabila ng hating gabi, ang syudad ay maliwanag na naiilawan at may mga magkakasunod na puok-tirahan na tila masigla. Sabi ni Dato Adeola, walang kuryente sa aming nayon, ngunit sa bansang ito, maliwanag kahit gabi. Ngunit hindi ito walang silbing liwanag, lahat ay may layunin. Puno ng pagkamangha ang biyahe. Kahit sa hating gabi, malinis ang loob ng sasakyan at ang mga bihirang tao na aming nakikita ay tila kalmado at magalang. Ang mga tao sa bansang ito ay nagpapanatili ng disiplina ng mandirigma kahit gabi na mangha si Prinsipe Zulu. Pagdating sa Ayala Triangle sa Makati, isa na namang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa amin. Lampas na ng 1:00 ng umaga, ngunit ang lugar ay abala pa rin sa maraming tao. Ngunit sa kabila ng kasikipan, lahat ay nagpapanatili ng order habang naglalakad. Nag-iwan ng espasyo ang mga tao sa isang gilid ng escalator at sumusunod sa pila sa turnstile. Ang pinakanakagulat sa mga pinuno ng tribo ay ang tanawin ng mga babae na naglalakad ng mag-isa kahit hating gabi at wala silang anumang takot na ipinapakita. Sa aming nayon, imposibleng lumabas ang mga babae ng mag-isa pagkatapos ng paglubog ng araw. Gaano kaligtas ang bansang ito? Namangha si Mayor Emeka. Pagdating sa hotel, naantig ulit kami sa pagtugon ng front desk staff. Sa kabila ng pagdating namin sa ating gabi, malugod nila kaming sinalubong at sinikap na maunawaan ang kultural na pinagmulan ng mga pinuno ng tribo. Nagtanong sila tungkol sa tradisyonal na pagbati ng Aprika at ang kanilang pag-uugali na magbigay galang sa pamamagitan ng paggawa ng manopo ay labis na nakaantig sa mga pinuno ng tribo. Ang antas ng silid ay higit pa sa inaasahan. Malinis at komportable ang espasyo at may mga tagubilin kung paano gamitin ang iba't ibang kagamitan na may mga larawan at paliwanag sa Ingles. Para kay Dato Joseph Olay, ang paggamit ng switch ng kuryente at aircon ay isang bagong karanasan. Ngunit hindi siya nahirapan dahil sa madaling maunawa ang gabay. Noong gabing iyon, hindi nakatulog ang mga pinuno ng tribo dahil sa excitement. Nag-usap sila tungkol sa pagkakaiba ng mundong nakita nila sa Manila skyline sa labas ng bintana. Ang Diyos ba ang nagbigay ng espesyal na karunungan sa mga tao sa bansang ito? O may sikreto ba na hindi namin alam? Bulong ni Elder Tamandela. Kinabukasan, sa buffet breakfast ng hotel, may isa pang sorpresa na naghihintay. Hindi lang iba't ibang pagkain ang inihanda, ngunit ang paliwanag ng bawat ulam ay nakasulat sa Ingles at detalyado pa ang impormasyon tungkol sa allergy. Naunawaan ng mga kawani na galing kami sa Aprika at nagrekomenda sila ng mga ulam na hindi masyadong maanghang at mga sangkap na akma sa kanilang kultura. Ang pinakanakaka-impress habang kumakain ay ang nakita namin sa katabing mesa isang pamilyang Pilipino. Ang maliliit na bata ay tahimik na kumakain at pagkatapos kumain, sila mismo ang nagliligpit ng kanilang mga plato at nagdadala sa dishwashing area. Namangha si Elder James at sinabing, sa bansang ito, tinuturuan ang mga bata ng disiplina at responsibilidad mula pagkabata, kaya't nagiging kagalang-galang silang matatanda. Pagkatapos ng almusal, nagpunta kami sa istasyon ng MRT. Nagpasya kaming gamitin ang subway at ito ay naging isa sa mga pinaka-nakakagulat na karanasan sa buhay ng mga pinuno ng tribo. Puno na ng pagkamangha ang pagpasok sa istasyon, ang kalinisan ng escalator na bumaba sa ilalim, ang pagiging madaling maunawaan ng mga signage lahat ay perpektong inayos. Pagdating sa platform, maraming tao,
dahil sa rush hour, ngunit may perpektong order na pinananatili. Lahat ay nakapila sa dalawang hanay ayon sa mga marka ng pagsakay sa sahig. Pagdating ng tren, pagbukas ng pinto, agad silang naghati sa dalawa upang magbigay ng espasyo para sa mga bababa. Pagkalabas ng lahat ng bababa, sumakay sila ng may kaayusan. Ito ay pareho ng disiplina ng isang hukbo, ngunit walang nag-uutos. Bakit ginagawa ito ng lahat? Nagtaka si Prinsipe Zulu. Nang ipaliwanag ko na ito ang kultura ng mga Pilipino at ito ay natural na natututunan mula pagkabata, tumango ng malalim ang mga pinuno ng tribo. Ang loob ng tren ay isa ring nakakagulat na espasyo. Kahit siksikan ng tren, walang nag-iingay habang nakikipag-usap sa cellphone o malakas na nakikinig ng musika. Marami ang tahimik na gumugol ng oras sa pagtingin sa smartphone o pagbabasa ng libro. Namangha si Mayor Emeka at sinabing, sa bansang ito, pinahahalagahan ng mga tao ang personal na oras sa gitna ng grupo at kasabay nito, hindi nila nakakalimutan ang malasakit sa iba. Sa susunod na istasyon, sumakay ang isang matanda na may tungkod. Agad na tumayo ang isang batang pasahero at ibinigay ang upuan. Nakita ito ni Datu Joseph Ole at napaluha. Ang paggalang ng mga kabataan sa matatanda ay ang pinakamahalagang turo sa aming tribo. Sa bansang ito, buhay pa ang espiritu na iyon, kahit sa syudad. Pagdating sa Ayala Station, namangha ulit sila sa pagiging komplikado ng istasyon. Ito ay isang malaking istasyon kung saan nagtatagpo ang maraming linya, ngunit ang mga signage ay napakadaling maunawaan, walang maliligaw kung susundin ang may kulay na gabay. Ang bawat labasan ay may detalyadong mapa ng mga gusali at pasilidad sa paligid na nagpapahintulot sa mga first-time visitor na madaling makarating sa kanilang destinasyon. Si Datu Adiola, na may kaalaman sa construction, ay partikular na namangha sa teknikal na kahusayan ng subway system. Isang himala ng teknolohiya ang idisenyo ang ganitong komplikadong istruktura sa ilalim ng lupa at gawin itong napakadaling gamitin, sabi niya. Paglabas namin, namangha kami sa tanawin sa paligid. Ang makasaysayang building ay pinagsama sa mga modernong skyscraper na nagpapakita ng perpektong pagsasama ng tradisyon at modernidad. Ang mga tao sa bansang ito ay pinahahalagahan ang luma habang tinatanggap ang bago. Dapat itong matutunan ng aming tribo, sabi ni Elder Tamandela. Nagpasya kaming bisitahin ang Intramuros at Luneta Park. Namangha ang mga pinuno ng tribo na may ganito kalaking green space sa gitna ng syudad. At ito ay bukas sa publiko bilang isang parke na maaaring gamitin ng sinuman. Namangha si Elder James at sinabing, ang pagbukas ng lupa ng hari sa publiko ay nagpapakita na ang mga pinuno sa bansang ito ay tunay na nagmamahal sa kanilang mga mamamayan. Habang naglalakad kami sa loob ng parke, nakita namin ang maraming matatanda na gumagawa ng tai chi at iba pang ehersisyo. Namangha sila sa kultura ng voluntaryong pag-ehersisyo para sa kalusugan. Hindi sila tumitigil sa pag-aalaga sa kalusugan kahit matanda na. Ito ba ang sikreto sa mahabang buhay? Sabi ni Prinsipe Zulu. Sa karanasan lang sa umaga, ang pananaw ng mga pinuno ng tribo tungkol sa Pilipinas ay lubos na nagbago. Ano ba talaga ang nakita natin hanggang ngayon? Ang bansang ito ang tunay na sibilisadong bansa, bulong ni Datu Joseph Ole. Nagtanghalian kami sa isang Filipino restaurant sa BGC. Gusto kong maranasan nila ang tradisyonal na Filipino hospitality at lutuin. Pagpasok namin sa restaurant, malugod kaming sinalubong ng mga kawani na maingiti at mainit na pagbati. Ang kultura ng pagbibigay galang at manupo ay nakahawig sa mga tradisyonal na kaugalian ng Aprika kaya't agad silang nakapag-adjust. Nang dumating ang pagkain ng lechon, adobo at sinigang, lahat ay huminga ng malalim dahil sa kulay at aroma. Ang bawat ulam na inihanda ng may sining ay para bang isang gawa ng sining. Sabi ni Datu Adeola, ang pagpili ng plato, ang ganda ng pagka-arrange, lahat ay may kalkulasyon. Pumunta mismo ang chef at ipinaliwanag ang mga ulam, ang kahulugan ng bawat isa at ang mga sangkap na ginamit. Ang pinaka-nakaka-impress ay ang konsepto ng pagpapahalaga, ang Pilipinong pilosopiya ng pagkain na hindi mag-aksaya ng pagkain at magpasalamat sa mga biyaya ng kalikasan
ay lubos na kinasalamuha ng mga pinuno ng tribo. Mayroon din kaming ganoon ding turo sa aming tribo. Pareho ang puso ng mga tao sa bansang ito sa amin, sabi ni Mayor Emeka. Pagkatapos kumain, naglakad kami sa BGC. Isang masiglang kalye na puno ng mga brand name shop, ngunit ang pinakanakagulat sa mga pinuno ng tribo ay ang kalinisan ng siyudad. Sa kabila ng pagiging isang komersyal na distrito na maraming tao, walang basura na nakakalat sa kalye at halos walang makita na sweeper. Nang tanungin ni Datu Adeola ang isang kawani ng tindahan, ang sagot ay, hindi nagtatapon ng basura ang mga tao kaya't hindi na kailangan pang maglinis ng madalas. Ang paliwanag na ito ay nakakabigla sa mga pinuno ng tribo. Hindi dahil ipinagbabawal ng batas, ngunit dahil ito ay nakabaon na sa kultura. Pagpasok namin sa isang department store, namangha ulit kami sa antas ng serbisyo. Walang diskriminasyon na ipinakita ang mga kawani sa pagtingin sa mga pinunong Aprikano. Sa halip, lalo pa silang naging maingat at magalang. Ang paliwanag ng produkto ay madaling maunawaan at nagrekomenda sila ng mga bagay na talagang nagustuhan ng mga pinuno ng tribo nang walang pilitan. Ang pinakanakakaantig ay nang makita ni Dato Joseph Ole ang isang produkto na kahawig ng tradisyonal na kasuotan ng Maasai. Nagtanong ang kawani tungkol sa kultural na kahulugan ng produkto at nagpakita ng interes sa kultura ng Maasai. At sinabi pa, napakahusay ng kultura ninyo, sana ipanatilihin ninyo itong buhay. Pagkatapos noon, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Biglang sumakit ang dibdib ni Elder Tamandela at napaupo. Dahil sa edad at pagod sa mahabang biyahe, tila naapektuhan ang kanyang puso. Agad kaming tumawag sa emergency hotline. Nakakagulat, wala pang 5 minuto mula nang tumawag kami, dumating na ang ambulance. Sa kabila ng pagiging isang mataong lugar tulad ng BGC, ang bilis ng pagtugon ay nakakabigla sa lahat ng pinuno ng tribo. Kahit sa mga kabisera ng Aprika, karaniwan nang maghintay ng mahigit 1 oras para sa ambulance, ang bilis na ito ay hindi kapani-paniwala. Namangha rin kami sa profesionalismo ng mga paramedic. Pagdating nila sa scene, mabilis nilang nalaman ang kalagayan ng pasyente at sinimulan ang naaangkop na first aid. Maingat at mabilis silang kumilos, isinasaalang-alang ang pagiging matanda ng pasyente. Naglagay sila ng oxygen mask at nagsagawa ng ECG test. Ipinaliwanag ng isang paramedic ang sitwasyon sa Ingles, kaya't kampante kami. Ang loob ng ambulance ay puno ng state-of-the-art na kagamitan sa medisina. Mayroong sistema na patuloy na nagmomonitor sa kalagayan ng pasyente habang naglalakbay at nakikipag-ugnayan sa ospital. Ito ay isang ospital na gumagalaw, namangha si Prinsipe Zulu. Pagdating sa St. Luke's Medical Center, namangha ulit kami sa sistema ng emergency room. Sa kabila ng pagiging mga dayuhan, inasikaso nila kami ng maayos at walang pagkalito. May mga kawani sa reception na marunong mag-Ingles at mabilis nilang inasikaso ang international insurance procedures. Ang pinakanakaka-impress ay ang pagtugon ng doktor. Isang cardiology specialist mismo ang sumuri at ipinaliwanag ang sitwasyon sa matatas na Ingles. Mabilis din ang mga pagsusuri. Ang ECG, blood test at echocardiogram ay nakumpleto sa loob ng 1 oras. Nakakagulat na maaaring magsagawa ng echocardiogram agad sa emergency room, samantalang sa Aprika ay aabutin ng ilang linggo para makakuha nito. Sa kabutihang palad, hindi malala ang resulta ng pagsusuri. Na-diagnose ito bilang pansamantalang arrhythmia dahil sa pagod sa biyahe at tensyon. Sabi ng doktor, maaari itong maayos sa pamamagitan ng gamot at sapat na pahinga. Isinasaalang-alang ang pagiging matanda niya. Inirekomenda ng doktor na manatili pa siya ng 1 araw para obserbahan. Naantig din kami sa pagtuturo ng pharmacist tungkol sa pag-inom ng gamot. Detalyado niyang ipinaliwanag ang epekto, side effect at paraan ng pag-inom ng iniresetang gamot at nagbigay pa ng nakasulat na gabay sa Ingles. Nagbigay pa sila ng reserve medicine upang patuloy itong mainom pag-uwi niya sa Aprika. Labis na nagpasalamat ang mga pinuno ng tribo sa malasakit na ito. May huling sorpresa sa billing. Ang pinagsamang bayad para sa emergency consultation, iba't ibang pagsusuri at gamot ay humigit kumulang sa ika-10 bahagi lamang ng halaga sa isang pribadong ospital sa Aprika.
Walang additional charge dahil dayuhan kami. Sa halip, binawasan pa ang ilang bayarin, isinasalang-alang ang pagiging matanda ng pasyente. Nang papalabas kami ng ospital, ang sinabi ni Dato Joseph Ole ay kahanga-hanga. Sa bansang ito, hindi mo kailangang matakot magkasakit. Pareho ang kalidad ng serbisyo medikal na matatanggap ng mahirap at mayaman. Ito ang tunay na sibilisasyon. Kinagabihan, bumalik sa hotel ang mga pinuno ng tribo at nag-usap ng malalim tungkol sa kanilang karanasan sa araw na iyon. Sabi ni Mayor Emeka, kung mayroon lang tayong kagamitan sa medisina sa aming nayon, maraming buhay ang maliligtas. Dapat nating pag-aralan ang sistema ng bansang ito. Kinabukasan, binisita namin ang Intramuros at San Agustin Church. Gusto kong maranasan nila ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Pagpasok namin sa Intramuros, ang kapaligiran ng kolonyal na panahon ay nakakaakit sa mga pinuno ng tribo. Namangha sila sa balanse ng pagpapanatili ng lumang tradisyon at modernong kaginhawahan. Ang karanasan sa pagbisita sa simbahan ay nakaka-impress din. Nang ipaliwanag ko ang kaugalian ng pagdarasal, napansin ng mga pinuno ng tribo na ito ay katulad ng seremonya ng paglilinis sa kanilang tribo. Sabi ni Elder James, siguro ang paraan ng pagpapahayag ng paggalang sa Diyos ay pare-pareho sa buong mundo. Habang nagdarasal ang maraming tao ng tahimik sa loob ng San Agustin Church, naantig si Elder Tamandela. Ang mga tao sa bansang ito ay nagpapahalaga sa espiritual na oras kahit sa abalang modernong buhay. Ito ay pareho ng turo ng aming mga ninuno. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na makita ang demonstrasyon ng tradisyonal na Filipino craftsmanship. Napakagalang nilang tiningnan ang kasanayan at dedication ng craftsman na naghahabi ng pino. Lubos silang nagpakita ng paggalang sa concentration at precision ng craftsman na gumugol ng maraming dekada sa pagpapahusay ng kanyang sining. Mayroon din kaming tradisyonal na craft sa aming tribo, ngunit nangangailangan ito ng matinding pagsisikap upang mapanatili ang ganitong antas ng kasanayan. Sa bansang ito, may sistema sila para ipasa ang tradisyonal na sining sa susunod na henerasyon, namangha si Prinsipe Zulu. Nagtanghalian kami sa isang restaurant na nag-aalok ng lechon. Namangha ang mga pinuno ng tribo sa kasanayan ng chef na naghahanda ng lechon ng may perpektong luto. Ang temperatura, oras at paghawak ng sangkap lahat ay perpektong kalkulado. Ipinaliwanag ng chef ang bawat bahagi ng lechon at ang pinakamahusay na paraan para kainin ito. Ang pinaka-nakaka-impress ay ang paliwanag tungkol sa puso ng chef. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng masarap na pagkain, ngunit ang hangarin na mapasaya ang customer. Tumango ng malalim ang mga pinuno ng tribo sa paliwanag na ito. Sa bansang ito, naglalagay sila ng kaluluwa sa kanilang trabaho, kaya't lumalabas ang ganitong kahanga-hangang resulta, sabi ni Mayor Emeka. Hapon, binisita namin ang National Museum of the Philippines. Gusto kong maunawaan nila ang lalim ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Namangha ang mga pinuno ng tribo sa pagpapatuloy ng kultura mula sa pre-kolonyal na panahon hanggang sa kasalukuyan, lalo na silang naantig na ang kultura ay hindi naputol. Sa kabila ng pagdaan sa mga giyera at kalamidad, mayroon din kaming mahabang kasaysayan sa aming tribo, ngunit dahil walang nakasulat, maraming kaalaman ang nawala. Sa bansang ito, may sistema sila para itala, panatilihin at ipasa ang lumang karunungan sa susunod na henerasyon, namangha si Dato Joseph Ole. Namangha rin sila sa accessibility ng museo, wheelchair ramps, audio guide system at exhibit guide. Lahat ng accommodations ay ginawa upang ang lahat ay makakita ng kultura. Sabi ni Elder Tamandela, ang ideya na ang kultura ay hindi lang para sa iilan, ngunit dapat na matamasa ng lahat ay kahanga-hanga. Pagsapit ng gabi, nagpunta kami sa SM Mall of Asia para makita ang simbolo ng modernong teknolohiya ng Pilipinas. Ang tanawin ng Maynila mula sa itaas ay labis na nakakabigla sa mga pinuno ng tribo. Ang walang hanggang tanawin ng siyudad, ang maayos na pagkakaayos ng mga gusali at ang tanawin ng Manila Bay Sunset. Sa observation deck, nakarinig kami ng detalyadong paliwanag tungkol sa urban planning ng Maynila. Naantig ang mga pinuno ng tribo sa pag-alam sa kasaysayan ng pagbangon mula sa mga pinsala ng giyera, pag-unlad patungo sa kasalukuyang anyo.
sabi ni Dato Adeola. Ang mga tao sa bansang ito ay may malakas na puso na hindi sumusuko sa hirap, kaya't nakakagawa sila ng ganitong himala. Ang shopping sa Mall of Asia ay isang kawili-wiling karanasan. Latest technology shops, iba't ibang produkto, at perpektong serbisyo. Ngunit ang pinaka-nakaka-impress sa mga pinuno ng tribo ay ang sinseridad ng mga kawani. Hindi lang sila nagbebenta ng produkto, ngunit nagmumungkahi ng mga bagay na talagang ikagagalak ng customer. Bumisita rin kami sa isang local event para makita ang diwa ng bayanihan at pamilya ng mga Pilipino. Nang ipaliwanag ko ang paggalang sa mga nakatatanda at ang pagkakaisa ng komunidad, lubos na nagpakita ng pag-unawa ang mga pinuno ng tribo. Sabi ni Prinsipe Zulu, mayroon din kaming mga pinuno sa aming tribo, ngunit ang mga matatanda sa bansang ito ay ang puso ng bayan. Isang kahanga-hangang sistema. Habang naglalakad kami sa isang local park, nag-usap kami tungkol sa pananaw ng Pilipinas sa kalikasan. Namangha ang mga pinuno ng tribo sa ideya ng paggawa ng artificial na garden, ngunit pinalabas ang maximum na kagandahan ng kalikasan. Sabi ni Elder James, nabubuhay kami sa kalikasan, ngunit wala kaming ideya na pagandahin ang kalikasan. Ang mga tao sa bansang ito ay may kasanayan na mahalin, igalang at pagandahin ang kalikasan. Sa huling gabi, sa hiling ng mga pinuno ng tribo, bumisita kami sa isang local karinderya malapit sa hotel. Gusto nilang makita kung paano gumugugol ng oras ang ordinaryong Pilipino. Ang lugar ay abala sa mga office worker at local residents, ngunit malugod silang sinalubong ang mga bisita mula sa Aprika. Ang isang grupo ng mga Pilipino sa katabing mesa ay nag-alok ng lokal na inumin tuba. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa wika, nagkaroon kami ng masayang oras sa pamamagitan ng mga ngiti at senyas ng kamay. Kahit magkaiba ang wika, nagkakaintindihan ang puso. Napakainit ng mga tao sa bansang ito na antig si Mayor Emeka. Dumating ang umaga ng pag-uwi. Habang papunta sa Naiya, tiningnan ng mga pinuno ng tribo ang 3 araw na ginugol nila sa Pilipinas. Dadalhin ko ang mga natutunan ko sa bansang ito pabalik sa aming nayon at sasabihin sa lahat, sabi ni Dato Joseph Ole. Sa pag-check-in sa paliparan, nagpahayag ng pasasalamat ang mga pinuno ng tribo. Sa loob ng 3 araw, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Nakakita ako ng pahiwatig para sa kinabukasan ng aming nayon. Hindi ko malilimutan ang Pilipinas, sabi nila. Nang magpaalam kami sa departure gate, ang sinabi ni Dato Joseph Ole, habang mahigpit na hawak ang kamay ko, ay hindi ko malilimutan, ang bansa mo ang tunay na sibilisadong bansa. Nais naming tularan ang Pilipinas sa pagkamit ng pagkakaisa ng teknolohiya at tradisyon, pag-unlad at kalikasan, individual at komunidad. Habang pinapanood ko ang eroplano na lumilipad, ako ay nalukuban ng matinding damdamin. Naranasan ko ang sandali kung saan ang mga tao ay nagkakaintindihan ng buong puso sa kabila ng pagkakaiba ng wika at kultura. Pag-uwi ng mga pinuno ng tribo sa Aprika, nagkaroon ng kahanga-hangang pagbabago. Una, ang pahayag ni Dato Joseph Ole na napaligiran ng mga lokal na reporter sa Nairobi Airport ay naging malaking balita. Inakala kong dapat tayong matuto sa mga puti, ngunit ang tunay na dapat nating matutunan ay ang Pilipinas. Ang mga salitang ito ay naging usap-usapan sa buong silangang Aprika. Sa Nigeria, lumabas si Dato Adeola sa isang radio show at detalyadong isinalaysay ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Ang kanyang pag-uusap tungkol sa healthcare system at kahusayan ng urban infrastructure ay nagbigay ng matinding pagkabigla sa maraming Nigerian. Napansin ito ng mga opisyal ng gobyerno at nagtatag sila ng isang team para pag-aralan ang urban development model ng Pilipinas. Sa South Africa, ang pahayag ni Prinsipe Zulu ay naging headline sa pahayagan sa pamagat na ang bansa na walang armas ang pinakamalakas. Ang discipline at social stability ng Pilipinas ay detalyadong iniulat. Ang artikulo ay mabilis na kumalat sa social media at biglang tumaas ang interes sa Pilipinas sa mga nakababatang henerasyon. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa mga nayon ng mga pinuno ng tribo. Nagbigay si Dato Joseph Ole ng detalyadong ulat ng kanyang karanasan sa Pilipinas sa Maasai Elder Council. Lalo niyang binigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon at ang pagtatayo ng isang lipunan na may disiplina,
Bilang tugon sa ulat na ito, nagsimula ang isang literacy self-improvement program at isang clean environment campaign sa Nayon. Sa Nayon ni Mayor Emeka ng Tribong Igbo, sinimulan nilang isaalang-alang ang pagpapakilala ng Filipino-style na teknolohiya sa agrikultura upang pag-aralan ang Pilipinong pamamaraan ng mahusay na paggamit ng lupa at pagtatanim ng mataas na kalidad na ani. Nagkaroon ng plano na magpadala ng mga agriculture expert sa Pilipinas. Pagkaraan ng 6 na buwan, nakatanggap ako ng kahanga-hangang balita. Nakipag-ugnayan si Dato Joseph Ole na nagsasabing gusto niyang bumisita ulit sa Pilipinas kasama ang 5 kabataan ng Nayon. Ngayon, hindi na ito para sa turismo, ngunit para seryosong pag-aralan ang Filipino agricultural technology at education system. Ang pagbabago sa mga pinuno ng tribo na dumating ay nakakagulat. Natutunan nila ang basic na Filipino sa kanilang nakaraang pagbisita at nakapagsalita ng simpleng pagbati at pasasalamat sa Filipino. Ang mga mata ng mga kasamang kabataan ay nagniningning sa pag-asa. Nang bumisita sila sa isang agricultural technology center sa Luzon, namangha ang mga kabataan sa latest agricultural technology. Hydroponics, seed improvement, efficient irrigation systems, labis silang naantig sa teknolohiya na nagbibigay ng maximum na ani sa limitadong lupa. Nang bumisita sila sa isang public elementary school, nakita ng mga kabataan ang kahusayan ng Filipino education system, discipline, learning environment, student initiative, at ang dedication ng mga guro. Lahat ay isang bagong pagtuklas para sa kanila. Pag-uwi nila, ang mga kabataang ito ang naging sentro ng malaking pagbabago sa Nayon. Gamit ang natutunan nilang agricultural technology, tumaas ng 30% ang ani ng agrikultura at ang literacy rate sa Nayon ay lubos na bumuti dahil sa reforma sa kamalayan sa edukasyon. Ang success story na ito ay kumalat sa iba pang tribo at biglang tumaas ang bilang ng mga trainee na humihingi ng tulong sa Pilipinas mula sa iba't ibang bansa sa Africa. Ang gobyerno ng Kenya ay nagtatag ng Agricultural Technology Cooperation Agreement sa Pilipinas at ang gobyerno ng Nigeria ay humingi ng suporta sa Pilipinas para sa urban infrastructure development. Pagkaraan ng 1 taon, nagkaroon ako ng pagkakataon na bumisita ulit sa Africa. Nang bumisita ako sa Nayon ni Dato Joseph Ole, namangha ako sa pagbabago. Isang solar power facility ang inilagay sa gitna ng Nayon at maaari na silang gumamit ng malinis na tubig. Ang mga bata ay pumapasok sa paaralan ng may disiplina at ang buong Nayon ay puno ng sigla. Inihatid ako ni Dato Joseph Ole sa paaralan ng Nayon. Doon, may nakasabit na banner na nagsasabing matuto sa Pilipinas. Natutunan ng mga bata ang Filipino-style na pagbati at sila mismo ang naglilinis ng silid-aralan. Ang pinakanakakaantig ay ang kantang ginawa ng mga kabataan sa Nayon. Ito ay tungkol sa kanilang karanasan sa Pilipinas at ang lyrics ay kahanga-hanga. Mula sa malalayong bansa, natutunan namin ang puso. Tayo'y magkaisa, gumawa ng magandang Nayon. Ang kantang ito ay minamahal na ngayon bilang opisyal na kanta ng Nayon at kumakalat sa iba pang tribo. Sa Nayon ni Mayor Emeka, matagumpay ang pagtatanim ng gulay gamit ang mga binhi na kinuha mula sa Pilipinas. Ang pagtaas ng ani ay lubos na nagpabuti sa ekonomiya ng Nayon at gumanda rin ang nutritional status ng mga bata. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga taga-Nayon sa teknolohiya ng Pilipinas. Sa Nayon ni Dato Adeola, ang youth organization ang naging sentro ng lingguhang Filipino-style na clean-up drive. Ito ay isang aktibidad upang regular na linisin ang mga kalsada at pampublikong espasyo at panatilihin ang malinis na kapaligiran. Dahil sa inisyatibong ito, lubos na bumuti ang sanitation sa Nayon at bumaba ang insidente ng sakit. Ang mga success story na ito ay kumalat sa buong Africa at ang Philippine model ay naging sentro ng atensyon. Tinalakay din ang Philippine Development Cooperation sa African Union Conference at mas maraming bansa ang nagnanais na palakasin ang ugnayan sa Pilipinas. Pagkaraan ng 2 taon, nakatanggap ako ng liham mula kay Dato Joseph Ole. Nakasaad dito na isang maliit na aklatan ang itinayo sa Nayon at may mga aklat tungkol sa Pilipinas at mga materyales sa agricultural technology. Kasama rin ang magandang balita
na ang isa sa mga kabataan sa nayon ay nakapasok sa isang unibersidad sa Pilipinas para mag-aral. Sa huling bahagi ng liham, nakasulat ito. Ang 3 araw na pagkikita na iyon ang nagbago sa kapalaran ng aming nayon. Hindi lang teknolohiya ang natutunan namin sa Pilipinas. Ito ay ang malasakit sa tao, disiplina, at ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pag-asa. Naniniwala ngayon ang aming mga anak sa isang maliwanag na kinabukasan at nag-aaral ng mabuti. Maraming salamat talaga. Hanggang ngayon, regular pa rin akong bumibisita sa Aprika at nagpapatuloy ang aking pakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng tribo. Ipinagmamalaki ko na ang hindi sinasadyang pagkikita na iyon ang nagbago sa buhay ng maraming tao at naging tulay sa pagitan ng Aprika at Pilipinas. Natutunan ko sa mga pinuno ng tribo na ang sibilisasyon ay hindi lamang matatangkad na gusali o latest technology. Ang tunay na sibilisasyon ay ang puso na nagmamalasakit sa kapwa, ang espiritu ng paggalang sa isa't isa, at ang pag-uugali ng patuloy na pagsisikap ng hindi nawawalan ng pag-asa. Ang mga pagpapahalagang ito na taglay ng Pilipinas ay nag-uugat ngayon sa malawak na lupain ng Aprika at nagbubunga ng magagandang bulaklak. Inaasahan ko na ang lahat ng nakarinig ng kuwentong ito ngayon ay naramdaman din ang kahanga-hangang pagkakaintindihan ng mga tao sa kabila ng pagkakaiba ng kultura at wika, at na ang bawat pagkilos natin ay may potensyal na makaapekto sa mundo sa paraan na hindi natin inaasahan. Maraming salamat. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Ang emosyonal na 3 araw na nagsimula sa isang emergency landing ng mga pinuno ng tribo ng Aprika at ang kuwento ng pagbabago sa kinabukasan ng kanilang nayon. Ano ang masasabi ninyo? Mag-iwan ng suporta para sa mga bida ng kuwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang